kids! Isang mapagpalang umaga. Welcome sa ating Sunday School. Nandito muli tayo para awitan at sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kung na rin na kayo, let's sing and dance! Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Hey, no, you ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Oh, he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. John chapter 12, verse 26. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa John chapter 12 verse 26. Sabi dito, anyone who wants to serve me must follow me because my servant must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. Ang pinakamatandang dalawang tao sa Israel sa panahon ng kwento ngayon ay sina Joshua at Caleb. Hindi nila sinabing, matanda na ako. Sa tingin ko ay titigil na ako sa pagmamahal sa Diyos at sa paggawa ng mga bagay para sa Kanya. Si Joshua at Caleb ay patuloy na gumagawa ng mga bagay para sa Diyos kahit na sila ay matanda na. Noong unang panahon, nangako ang Panginoon na ibibigay sa Kanyang mga tao ang kanilang sariling lupain. Nangako sila na Abraham, Isaac, Jacob, 12 anak ni Jacob, si Moises at kay Joshua. Matapos ang lahat ng mga taon na iyon,
ang mga Israelita ay nakarating sa kanilang sariling lupain. Marami silang laban, ngunit tinulungan sila ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Joshua at hatiin ang lupain sa 12 tribo ng Israel. Ngayon, ang lupain ng Kanaan ay nahati sa lahat ng mga lipi ng Israel upang ang bawat isa ay may bahagi. Nang sabihin ng Panginoon sa mga Israelita na hatiin ang lupain, may espesyal na kahilingan si Caleb kay Joshua. Si Caleb ay isang matandang lalaki, ngunit naalala pa rin niya 45 taon na ang nakalilipas nang isa siya sa 12 espiya na nag-espiya sa Kanaan. Dahil nananampalataya si Caleb na tutulungan ng Diyos ang Israel na sakupin ang lupain, kahit na parang mga higante ang kaaway. Nangako si Moises sa kanyang lupain, bagamat matanda na siya, naniniwala pa rin si Caleb na matutulungan siya ng Panginoon na labanan ang kaaway. Sinabi ng Panginoon kay Joshua na ibigay ang lupain ng Hebron kay Caleb. Pinalayas ni Caleb ang mga higante. Hindi natatakot si Caleb sa anumang maaaring gawin ng mga anakita dahil alam niya kung ano ang magagawa ng Diyos. Hindi niya ginawang dahilan ang kanyang edad para huminto sa pagtatrabaho para sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos at binigyan siya ng Diyos ng tagumpay. Si Caleb ay nagtiwala sa Diyos noong siya ay binata pa lang. Nagpatuloy siya sa buong buhay niya. Masaya si Joshua na nagawa niyang pamunuan ang bayan ng Diyos sa kanilang sariling lupain. Ngayon ay inari ng Israel ang buong lupain na ipinangako ng Panginoon. Umaasa siya na laging tandaan na ang mga tao na sundin ang Diyos. Kung susundin nila ang Panginoon, lagi silang poprotektahan at pangangalagaan ng Panginoon. Ang mga bata ay kailangan makakita ng mga halimbawa ng mga matatandang na mumuhay pa rin ng buong buhay para sa Panginoon. Sa kwento ngayon, araw na ito ay nakita natin ang paglilingkod sa Diyos ay hindi namimili ng edad, bata man o matanda. Pero mahirap gawin ito kung sarili lang natin ang ating aasahan. Kaya, kailangan natin ang ating Diyos sa ating buhay. Sa kwento ngayong araw na ito ay nakita natin na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi namimili sa edad, bata man o matanda. Pero mahirap gawin ito kung sarili lang natin ang ating aasahan, kaya kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Nais ng Diyos na tayo magsuko ng buhay natin at magpasakop sa Kanyang kalooban. Nais din ng Diyos na tayo mga tao ay makalaya sa kasalanan, kaya naman ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang naging kaparaanan ng ating Panginoon para sa ating mga tao na alipin ng kasalanan upang ang sinumang manalig at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggang doon sa piling niya sa kalangitan. Nagawa mo na bang isukong iyong buhay at tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Yun lamang mga kids. Sunod ulit. Shalom!